Ang seda ng kanyang bestida ay parang isang malamig na yakap sa kanyang balat. Napakaganda, napakaperpekto. Sa harap ng malaking salamin, nakita ni Amara Reyes ang babaeng matagal na niyang pinapangarap na maging isang nobya, masaya at buo ang puso. Isang linggo na lang at ikakasal na siya sa lalaking pinakamamahal niya. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Mrs. Amara Reyes del Fuego, bulong niya sa sarili. Kay sarap pakinggan. Mula sa kabilang silid, sa study room ni Mateo, narinig niya ang boses nito. Mahina, pero sapat na para marinig niya. Marahil ay may kausap ito sa cellphone. Gusto sana niya itong sorpresahin, ipakita ang huling ayos sa kanyang wedding gown. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pinto na bahagyang nakaawang. Oo, sinabi ko na sa'yo, kontrolado ko ang lahat. Narinig niyang sabi ni Mateo. May kaunting inis sa tono nito. Isang bagay na bihira niyang marinig mula sa palaging kalmadong kasintahan. Napahinto si Ara. Sino kaya ang kausap nito? Huwag kang mag-alala sa utang. Malaking utang. Oo, pero saglit na lang to. Utang? Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Si Mateo, ang matagumpay na negosyante, may malaking utang. Imposible. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakatalikod si Mateo. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga. Isang linggo na lang pare. Pagkatapos ng kasal, magiging parte na ako ng pamilya Reyes. Alam mo ba kung gaano sila kayaman? Ang proyektong ibibigay sa akin ni Don Ricardo, yun ang magiging daan natin. Naramdaman ni Ara ang unti-unting paninigas ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Mateo ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Anong plano? Simple lang. Ang tiwala nila. Nakuha ko na. Lalo na ang tiwala ni Ara. Mahal na mahal ako ng babaeng yon. Isang ngiti ko lang, isang matamis na salita, bibigay niya ang lahat. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Mateo. Isang tawa na hindi pamilyar kay Ara. Malamig, mapang-uyam, pag-ibig. Ano ka ba? Laro lang ang lahat ng ito. Isang napakagandang laro. At ako, malapit ng manalo. Hindi na makahinga si Ara. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang naging mabigat at nakakamatay. Ang magandang bestida na suot niya ay parang naging isang baluti na bakal. Humihigpit sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang bawat pagtibok ng kanyang nawasak na puso. Laro lang, ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang mga pangako, ang mga halik, ang mga pangarap. Isang malaking kasinungalingan lang pala. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin si Mateo at sampalin ito nang paulit-ulit hanggang sa magising siya sa masamang panaginip na ito. Pero hindi niya magawa. Ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Sige na, ibababa ko na to. Baka marinig pa ako ni Ara. Mahirap na. Baka masira ang teatro ko. Ibinaba ni Mateo ang tawag. Huminga siya ng malalim. At nang humarap ito, ang mukha niya ay bumalik sa dati ang maamo at mapagmahal na mukha ng lalaking kanyang pakakasalan. Pero para kay Ara, ang mukhang iyon ay isa ng maskara ng isang demonyo. Naglakad si Mateo, palabas ng study at natigilan ito nang makita siya. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkagulat, bago napalitan ng paghanga. Mahal, ang sabi nito. Ang boses ay puno ng pagsamba. Wow, you look perfect. You look like an angel. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang nito palapit ay parang isang hakbang palayo ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Namanhid siya. Wala siyang maramdaman kundi ang matinding lamig. Hinawakan ni Mateo ang kanyang mga kamay. Nanginginig ka. Nilalamig ka ba, mahal? Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ito.
Hinahanap ang kahit katiting na bahid ng katotohanan sa mga mata nito. Pero wala siyang nakita kundi ang perpektong pag-arte. Ara, okay ka lang ba? Tanong nito. May pag-aalala sa boses. Doon, sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Ara. Isang desisyon na kasing lamig ng yelo. Hindi. Hindi siya iiyak. Hindi siya magwawala. Hindi niya ibibigay sa lalaking ito ang satisfaksyon na makita siyang wasak. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngiti na sa tingin niya ay pinakamatapang na bagay na nagawa niya sa buong buhay niya. Okay lang ako, sagot niya, nagulat sa sariling boses na hindi naman nabasag. Medyo, na-overwhelm lang ako. Nakikita ko ang sarili ko sa bestidang ito at parang panaginip, isang panaginip na naging isang bangungot. Ngumiti si Mateo, at ang ngiting iyon na dati nagpapatunaw sa kanyang puso ay ngayon parang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. It's not a dream, my love. It's our reality. Sabi nito. Niyakap siya ni Mateo ng mahigpit. Naramdaman ni Ara ang init ng katawan nito, ang pamilyar na amoy ng pabango nito. Dati, ito ang pinakapaborito niyang lugar sa mundo. Ngayon, para siyang nasa loob ng isang hawla, kasama ang isang ahas. Humiwalay ito sa yakap at hinawakan ang kanyang mukha. Mahal na mahal kita, Amara. Higit pa sa buhay ko. At dahan-dahan, inilapit nito ang mga labi sa kanya. Ito na sana ang pinakahihintay niyang halik. Ang halik na magpapatunay na ang lahat ay totoo. Pero habang papalapit ang mukha ni Mateo, ang nakikita lang ni Ara ay ang isang magnanakaw, isang manloloko, isang halimaw na nakangiti. Napapikit si Ara. Nang maglapat ang kanilang mga labi, hindi init o pagmamahal ang naramdaman niya, kundi pandidiri. Bawat segundo ay parang isang walang hanggang parusa. Ito ang huling halik. Ang huling halik ng katangahan. Ang huling halik ng isang pag-ibig na hindi kailanman naging totoo. Tumugon siya sa halik. Isang perpektong pag-arte para sa pinakamahusay na aktor na nakilala niya. Pero sa likod ng kanyang mga matang nakapikit, sa gitna ng katahimikan ng kanyang isip, isang pangako ang kanyang binitawan. Isang sumpa. Hindi ko ito palalampasin. Magsisimula pa lang ang laro, Mateo. Hinubad ni Ara ang wedding gown na may pag-iingat na parang ito'y gawa sa salamin, ngunit ang nararamdaman niya sa bawat hibla ng tela ay pandidiri. Isinilid niya ito pabalik sa sisidlan, at kasabay ng pagsara ng zipper ay ang pagsasara na rin ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang Amara na sumukat ng bestidang iyon kanina ay patay na. Nagpalit siya ng simpleng damit. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo kay Mateo. Kahit pansamantala lang, mahal, aalis ako saglit, sabi niya nang makita si Mateo sa sala, nanonood ng TV. Ang galing nitong umarte. Parang walang nangyari, parang hindi niya winasak ang mundo ng babaeng kaharap niya. Saan ka pupunta? Tanong nito. Ang mga mata ay puno pa rin ng pekeng pagmamahal. Kukunin ko lang yung manang hikaw kay mama. Para daw sa something old ko sa kasal. Sagot ni Ara. Ang mga salita ay lumalabas ng walang kahirap-hirap. Nakakagulat kung gaano kabilis siyang natututong magsinungaling. Siguro ay nahawa na siya sa kahusayan ng lalaking ito. Hinalikan siya ni Mateo sa noo. Sige, mahal. Mag-ingat ka. I love you. I love you too. Sagot ni Ara. At ang tatlong salitang iyon ay parang lason na dumila sa kanyang mga labi. Habang nagmamaneho siya papunta sa bahay ng kanyang mga magulang, wala siyang naramdamang kahit ano. Walang luha, walang galit. Isang nakakabinging katahimikan lang sa loob ng kanyang dibdib. Namanhid na siya. Ang sakit ay napakalalim, kaya't hindi na ito maramdaman sa ibabaw. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang plano. Isang plano na nabuo mula sa abo ng kanyang nawasak na puso. Pagdating niya sa mansyon ng mga Reyes, sinalubong siya ng kanilang kasambahay.
Nasa study po ang daddy ninyo, Ma'am Ara. Sabi nito. Tumango lang siya at naglakad ng diretso patungo sa malaking pinto na gawa sa nara. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit tiyak na abutan niya ang kanyang ama, si Don Ricardo Reyes, na abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Isang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Pero para kay Ara, siya ang kanyang tagapagtanggol. Sa tabi nito ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Clara, na abala sa kanyang laptop. Si Clara, ang matalino at laging may hinala sa lahat. Ara, anak? Sabi ni Don Ricardo, nag-angat ng tingin at ngumiti. Napadaan ka? Akala ko ba ay abala kayo ni Mateo sa huling linggo ninyo? Nawala ang ngiti sa mukha ng Don nang makita ang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak. Maging si Clara ay napatigil at napatingin sa kanya. Anong nangyari? Tanong ni Clara. Ang boses ay seryoso. Isinara ni Ara ang pinto. Humarap siya sa 2 taong pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo. Umupo siya sa silyang nasa tapat ng lamesa ng kanyang ama. Inilagay ang mga kamay sa ibabaw nito para hindi makita ang panginginig. Kailangan nating mag-usap. Simula niya, ang boses ay patag at walang emosyon. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Bawat salita na narinig niya mula sa bibig ni Mateo. Ang utang, ang plano, ang panloloko, ang mga katagang mahal na mahal ako ng babaeng yon, at laro lang ang lahat ng ito. Inilatag niya ang katotohanan na parang isang business report, malamig at detalyado. Nang matapos siya, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog. Dumagundong ang kamao ni Don Ricardo sa lamesang gawa sa mahogany. Tumayo ito. Ang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Hayop na lalaking yun! Sigaw niya. Ang boses ay parang kulog. Walang hiya, bastardo! Kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawagan ko si General. Tatawagan ko ang security. Papupulot ko ang basurang yon ngayon din. Walang sino man ang pwedeng manloko sa anak ko. Dad, sandali. Mabilis na tumayo si Clara at pinigilan ang kamay ng kanilang ama. Pero hindi kay Don Ricardo nakatingin si Clara. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Ara. Nakita ni Clara ang hindi nakita ng kanilang ama, ang nakakatakot na kalamigan sa mga mata ng kanyang ate. Dad, tumigil ka muna. Sabi ni Clara, mas mahinahon na ngayon, tingnan mo si ate. Napatingin si Don Ricardo kay Ara. Doon niya napansin ang kanyang prinsesa. Ang kanyang bunsong babae na laging masayahin ay nakaupo doon na parang isang estatwang yelo. Walang emosyon, walang luha. Anak, sabi ni Don Ricardo, ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Anong gusto mong gawin natin? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Umiling si Ara. Hindi, Dad. Kung ipapahuli natin siya ngayon, makukulong siya, oo. Pero magkakaroon ng eskandalo. Malalaman ng lahat na ang isang Reyes ay naloko. At siya, makakahanap pa rin siya ng paraan. Hindi sapat ang kulungan. Tumingin siya sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa silid, nakita ni Don Ricardo ang apoy sa mga mata nito. Isang malamig na apoy. May plano ako. Sabi ni Ara. Itutuloy natin ang kasal. Nagulat si Clara. Ano? Ate? Nababaliw ka na ba? Itutuloy natin ang kasal. Pag-uulit ni Ara. Mas matatag ngayon. Ibibigay natin sa kanya ang lahat ng gusto niya. Ang pangalan ng pamilya. Ang tiwala mo, Dad. Ang proyekto. Hahayaan natin siyang maging kampante. Hahayaan natin siyang isipin na nanalo na siya. Tumayo siya at naglakad palapit sa bintana. At habang abala siya sa paglalaro, habang ninanakaw niya ang perang inaakala niyang sa atin, mangongolekta tayo ng ebidensya. Bawat resibo, bawat tawag, bawat transaksyon. At kapag nakuha na niya ang lahat ng gusto niya,
Kapag handa na siyang tumakas, doon natin siya babawiin. Hindi lang ang pera, babawiin natin ang lahat hanggang sa wala nang matira sa kanya kundi ang kahihiyan. Si Clara, na laging may alinlangan kay Mateo, ay napangiti ng bahagya, isang ngiti ng paghanga at paghihiganti. Sinabi ko na sa inyo, may mali sa lalaking yan, bulong niya. Gusto ko ang plano mo, ate. Pero kailangan nating gawin itong perpekto. Kailangan natin ng mga kamera. Humarap si Ara sa kanila. Kaya ko kailangan ng tulong ninyo. Tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang dalawang anak na babae. Nakita niya ang determinasyon ni Clara at ang bagong sibol na katatagan ni Ara. Ang kanyang munting prinsesa ay isa na ngayong reyna, naghahanda para sa isang digmaan. Ang galit sa kanyang puso ay hindi nawala, pero ito'y naging mas matalas, mas nakatuon. Huminga siya ng malalim at umupo muli. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na nagpatanyag sa kanya bilang isa sa pinakamatalinong negosyante sa bansa. Sige, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado na ngunit puno ng panganib. Ihanda ang entablado para sa peking prinsipe. Ibibigay natin sa kanya ang pinakamagandang pagganap ng kanyang buhay. Muli, kaharap ni Ara ang kanyang refleksyon sa salamin. Ngunit ngayon, hindi na ito isang simpleng bestida. Ito na ang tunay na kasuotan, isang obra maestra na gawa sa libu-libong maliliit na perlas at pinong sinulid, bumabagsak sa sahig na parang bula mula sa alon. Sa paningin ng lahat, siya ang pinakamagandang nobya. Pero sa kanyang mga mata, ang nakikita niya ay isang sundalo na isinusuot ang kanyang baluti. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay parang hindi umabot sa kanyang baga. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat. Anak, nanginginig ka, sabi nito, puno ng pag-aalala. Wedding jitters lang yan. Normal lang yan. Ngumiti si Ara sa ina sa pamamagitan ng salamin. Opo, ma. Sobrang saya ko lang po siguro. Ang kasinungalingan ay dumadaloy na ngayon mula sa kanya na parang katotohanan. Handa ka na ba? Tumanggo siya. Handang-handa na po. Ang paglalakad sa pasilyo ng simbahan ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Ara. Ang bawat hakbang, katabi ang kanyang ama, ay parang isang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang himig ng organ ay umaalingaw-ngaw. Ang amoy ng mga puting rosas ay nakakahilo. Ang mga mukha ng kanilang mga kaibigan at pamilya ay nakangiti sa kanya. Mga ngiting puno ng pagbati. Walang kamalay-malay sa teatrong nagaganap. At sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Mateo. Nakatayo ito roon. Napakakisig sa kanyang barong Tagalog. Ang mga mata ay nagniningning. Para sa lahat, ito ay ningning ng pag-ibig. Para kay Ara, ito ay ang ningning ng tagumpay ng isang manloloko. Nang iabot ni Don Ricardo ang kanyang kamay kay Mateo, bahagya nitong pinisil ang kamay ng binata, isang babala na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Alagaan mo ang prinsesa ko, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay matatag. Habang buhay ko po, sir, sagot ni Mateo, puno ng sinseridad. Nang hawakan ni Mateo ang kamay ni Ara, ang init nito ay parang dumikit sa kanyang nanlalamig na balat. Itinaas siya nito sa altar at humarap sila sa pari. Ang buong seremonya ay parang isang panaginip na malabo. Ang mga salita ng pari ay ingay na lamang sa kanyang tainga. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Mateo. Ang perpektong pag-arte nito at ang mga mata ng kanyang kapatid na si Clara mula sa unang hanay, nagbibigay sa kanya ng lakas. Dumating ang oras ng mga panata. Naunang nagsalita si Mateo. Ang mga salita niya ay parang tula. Pinag-isipang mabuti para sa lahat ng makakarinig. Mga pangako ng walang hanggang pag-ibig, pag-aalaga, at katapatan. Bawat salita ay isang patalim na bumaon sa puso ni Ara. Pagkatapos, oras na niya. Kinuha niya ang mikropono.
Tinitigan niya si Mateo, diretso sa mga mata nito. Mateo, simula niya, ang boses ay kalmado. Sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, ipinapangako ko na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Ipinapangako kong mananatili sa tabi mo, sa hirap at sa ginhawa, hanggang sa matanggap mo ang lahat ng iyong pinaghirapan. Isang buntong hininga ng paghanga ang narinig mula sa mga bisita. Akala nila, ito ay isang matamis na panata. Pero para sa mga Reyes, ito ay isang deklarasyon ng digmaan at ipinapangako kong hinding-hindi kita malilimutan. Pagtatapos niya, inilagay niya ang singsing sa daliri ni Mateo. Malamig ang ginto. Parang isang posas. You may now kiss the bride. Humarap si Mateo sa kanya, ngumiti, at dahan-dahang itinaas ang kanyang belo. Inilapit nito ang mukha. At sa isang sandali, nakita ni Ara ang isang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng kasakiman. Ito na! Panalo na siya! Nang maglapat ang kanilang mga labi, ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Hindi ito isang halik. Ito ay isang selyo. Ang selyo ng kanilang kasunduan. Ang reception ay ginanap sa isang marangyang hotel. Ang lahat ay perpekto, ang pagkain, ang musika, ang mga bulaklak, isang perpektong entablado para sa huling akto ng kanilang plano. Sumayaw sila, tumawa, nagpasalamat sa mga bisita. Gumanap si Ara bilang pinakamasayang babae sa buong mundo, habang sa loob niya, ang galit ay parang apoy na naghihintay lamang ng tamang oras para lumiyab. Pagkatapos, tumayo si Don Ricardo para sa kanyang talumpati. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, itinaas ang kanyang kopita. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang pagsasama ng aking anak na si Amara at ni Mateo. Ipinagdiriwang din natin ang pagsisimula ng isang bagong yugto para sa aming pamilya at sa aming kumpanya. Tumingin siya kay Mateo. Isang ngiti ng isang mapagmahal na biyenan sa kanyang mukha. Mateo, mula sa unang araw na nakilala kita, nakita ko na ang iyong potensyal, ang iyong talino, ang iyong determinasyon, at bilang tanda ng aking buong pagtitiwala sa iyo, bilang bagong miyembro ng Pamilya Reyes. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pinakabago at pinakamalaking proyekto ng Reyes Corporation, ang pagpapatayo ng The Azure Towers sa BGC. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Si Mateo ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkagulat at di mapantayang saya. Ito na ang premyo, mas malaki pa sa inaasahan niya. Mula bukas, ikaw na ang mamamahala sa proyektong iyan. Ang kinabukasan ng proyektong iyan ay nasa iyong mga kamay. Pagtatapos ni Don Ricardo, niyakap ni Mateo ang kanyang biyenan. Maraming salamat po, Dad. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Sa gitna ng kasiyahan, nakita ni Ara ang kanyang kapatid na si Clara. Nakatayo sa isang sulok, hawak ang isang kopita ng champagne. Hindi ito nakangiti. Ang mga mata nito ay matalas. Nakatutok kay Mateo na parang isang agila na tinitingnan ang kanyang biktima. Si Mateo, sa sobrang kalasingan sa tagumpay, ay hindi man lang napansin ang panganib na nagbabadya. Ang gabi ay nagpatuloy. Ang selebrasyon ay umabot hanggang hating gabi. Pagdating nila sa kanilang honeymoon suite, agad na ibinagsak ni Mateo ang sarili sa kama, tumatawa. Hindi ako makapaniwala, mahal. The Azure Towers. Atin na ang mundo. Sigaw nito. Tumayo lang si Ara sa may pinto. Pinapanood ito. Ang lalaking hubad sa kanyang kasakiman. Magpapalit lang ako. Sabi niya, ang boses ay pagod. Pumasok siya sa banyo. Hindi na hinintay ang sagot nito. Paglabas niya, natutulog na si Mateo. May ngiti pa rin sa kanyang mga labi, yakap ang isang unan.
Dahan-dahang humiga si Ara sa kabilang dulo ng napakalaking kama. Maingat na hindi ito magalaw. Humarap siya sa kabilang direksyon, tinitingnan ang dilim sa labas ng bintana. Tapos na ang seremonya. Ang pag-arte sa harap ng publiko ay tapos na. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laro. Sa katahimikan ng silid, habang dinig niya ang mahinang hilik ng lalaking katabi niya, bumulong siya sa hangin. Isang pangako na tanging siya lang ang nakarinig. Ngayon, bayad ka na sa utang mo sa akin, Mateo. Ang susunod ay ang pagbabayad mo sa lahat. Ang amoy ng bagong leather at mamahaling kahoy ay ang amoy ng tagumpay. Sumandal si Mateo sa kanyang bagong upuan. Ang malambot na leather ay parang yumayakap sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang umikot. At sa pamamagitan ng salaming pader ng kanyang opisina, natanaw niya ang buong Bonifacio Global City. Ang mga gusali ay parang mga laruan mula sa kanyang kinatatayuan sa ika-40 palapag. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na gumagapang. Ito na siya ngayon. Si Mateo del Fuego, ang namamahala sa pinakamalaking proyekto ng Reyes Corporation. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang hari sa kanyang tore, napakahusay niyang aktor. Isang linggo na silang kasal ni Ara. At sa loob ng isang linggong iyon, perpekto ang kanyang pagganap bilang isang mapagmahal na asawa. Ang mga halik sa umaga, ang mga matatamis na salita, ang mga yakap sa gabi, lahat ay kalkulado. At si Ara, walang kaalam-alam. Mahal na mahal pa rin siya nito. Bulag sa pag-ibig. Kawawang Ara, bulong niya sa sarili. Pero walang bahid ng awa sa kanyang tono. May halong pagmamaliit. Tumayo siya at lumakad palibot sa kanyang napakalaking lamesa. Ang lahat ng ito, ang opisinang ito, ang posisyong ito, ang kapangyarihang ito ay hindi ibinigay sa kanya. Kinuha niya ito. Pinaghirapan niya ito gamit ang kanyang talino at diskarte. Karapat-dapat siya rito. Kinuha niya ang kanyang bagong cellphone na bigay ng kumpanya. Oras na para magtrabaho. Oras na para sa unang pagtikim. Idinayal niya ang numero ng isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang supplier, isang kasosyo na sa marami na niyang proyekto noon. Ramon, si Mateo ito, sabi niya. Ang boses ay magiliw ngunit may awtoridad. Sir Mateo, binabati kita sa iyong kasal. Nabalitaan ko, malaking tao ka na ngayon. Sagot ng nasa kabilang linya. Salamat, Ramon. Kaya nga ako tumawag. May kailangan akong order para sa The Azure Towers. Mga materyales para sa simula. Siyempre, sir. Ipadala mo lang ang listahan. Aasikasuhin ko kaagad. Gagawin ko, sabi ni Mateo. Huminto siya sandali. At, Ramon, gawin mong espesyal ang presyo. Tulad ng dati, dagdagan mo ng mga 20%. Ang labis, alam mo na kung saan mapupunta. Narinig ni Mateo ang mahinang tawa sa kabilang linya. Walang problema, Sir Mateo. Masusunod, espesyal na serbisyo para sa espesyal na kliyente. Mabuti, maaasahan ka talaga. Ibinaba niya ang tawag. Ganoon lang kadali. Isang tawag, isang maliit na pakiusap, at sa loob ng ilang araw, magkakaroon siya ng sapat na halaga para sa unang bayad sa mga pating na nagpapahiram sa kanya. Umupo siyang muli, binuksan ang kanyang laptop, at nagsimulang mag-email. Sa labas, siya ay ang perpektong ehekutibo. Masipag, nakatuon, pero sa loob, ang kanyang isip ay kinakalkula ang bawat piso at sentimo na mananakaw niya. Hindi ito pagnanakaw, katwiran niya sa sarili. Ano ba naman ang ilang daang libo sa isang pamilyang bilyonaryo? Barya lang ito sa kanila. Isang patak ng tubig sa isang karagatan. Pero para sa kanya, ito ang kanyang buhay. Ito ang pambayad sa mga utang na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Nang sumunod na linggo, pumasok ang pera.
Nakaupo siya sa kanyang opisina. Tinitingnan ang numero sa kanyang personal na bank account. Napangiti siya. Ang unang patak. Mabilis niyang binuksan ang isa pang bintana sa kanyang browser at nag-transfer ng malaking halaga sa isang account na walang pangalan. Iyon ang para sa mga buwaya. Isang mensahe ng maghintay lang kayo, may darating pa. Pagkatapos, nag-transfer siya ng mas maliit na halaga sa account ng kanyang pinsan sa probinsya. Para sa mga gamot ni nanay, text niya rito. Siguraduhin mong iniinom niya sa tamang oras. At bumili ka na rin ng masasarap na pagkain. Ibinaba niya ang cellphone at sumandal muli sa kanyang upuan. Isang kakaibang pakiramdam ng kabayanihan ang bumalot sa kanya. Hindi siya masamang tao. Ginagawa niya lang ang lahat para sa kanyang ina. Isang anak na nagmamahal at gagawin ang lahat para sa magulang na nag-iisa na lang sa buhay niya. Kung alam lang ng mga Reyes ang kanyang pinagdadaanan, baka sila pa ang mag-abot ng tulong, pero hindi nila kailangang malaman. Siya na ang gagawa ng paraan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang pinsan. Binuksan niya ito. Nakuha na namin ang gamot. Nagpapasalamat si nanay. Nagtatanong siya kung kailan ka uuwi. Biglang nawala ang ngiti ni Mateo. Napalitan ito ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang imahe ng kanyang inapayat. Maputla, laging nakangiti sa kabila ng sakit, ay sumagi sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim. Ang pakiramdam ng pagiging hari ay biglang nawala. Napalitan ito ng biglaang pagkadama ng pagiging isang takas. Isang takas mula sa kahirapan, mula sa mga utang, mula sa responsibilidad. Hindi pa siya pwedeng umuwi. Hindi pa tapos ang laro. Malayo pa. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana. Ang mga gusali ay hindi na mukhang mga laruan. Mukha na silang mga rehas ng isang gintong hawla. Habang si Mateo ay nagpapakasasa sa kanyang bagong kaharian, at si Ara ay tahimik na ginagampanan ang papel ng isang perpektong asawa, si Clara Reyes naman ay hindi mapakali. Para sa kanya, ang plano ng kanyang pamilya ay masyadong pasibo. Oo, nakabantay sila. Oo, naghihintay sila. Pero ang paghihintay ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Bawat araw na lumilipas, na nakikita niyang kasama ni Mateo ang kanyang ate ay isang parusa. Bawat ngiti at yakap na ibinibigay ng manlolokong iyon kay Ara ay parang isang insulto. Hindi siya pwedeng maghintay lang. Kailangan niyang malaman kung sino talaga si Mateo del Fuego. Nakaupo siya sa isang tahimik na coffee shop sa Alabang. Kaharap ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, si Marisa. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli silang mag-usap, nang masinsinan tungkol sa bangungot na sumira sa pamilya ni Marisa. Pero ngayon, kailangan ni Klang buksan muli ang sugat. Salamat sa pagpunta, Riz, sabi ni Clara. Hinawakan ang kamay ng kaibigan sa ibabaw ng lamesa. Ngumiti si Marisa, isang ngiting malungkot. Ano ka ba? Para sa'yo, kahit ano. Pero, bakit bigla mong gustong pag-usapan ulit to? May dahilan ako, sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay seryoso. At kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong alalahanin mo ang lahat, bawat detalye. Huminga ng malalim si Marisa at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga mata ay parang naglalakbay pabalik sa nakaraan. Ano ang gusto mong malaman? Tanong nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang kung paano niya sinabi na mahal niya ako, o kung paano niya nakuha ang tiwala ng buong pamilya ko, o kung paano siya na walang parang bula, kasama ang lahat ng ipon ni Daddy para sa retirement. Bawat salita ay isang kirot sa puso ni Clara. Napakapareho. Nakakatakot kung gaano kapareho. Ang pangalan niya, sabi ni Clara, Angelo. Angelo Cruz, di ba? Tumango si Marisa. Oo, yan ang sabi niya.
isang pangalan na kasing ganda ng kanyang mukha. Napakakisig niya, Clara. Magaling magsalita. Parang isang prinsipe. Sinabi niya na may malaki siyang proyekto, isang real estate development, at kailangan niya ng investors. At kami, ang pamilya ko, naniwala kami. Anong nangyari sa pera? Ipinagkatiwala ni Daddy sa kanya ang lahat. Isang araw, sabi niya, ay may aasikasuhin lang siya sa bangko. Hindi na siya bumalik. Ang cellphone niya, hindi na makontak. Ang opisina na sinasabi niya, hindi pala totoo. Naglaho siya. Hindi ba kayo nag-report sa pulis? Umiling si Marisa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinubukan namin, pero wala silang mahanap. Walang Angelo Cruz sa kahit anong record na may ganoong itsura, parang isang multo. At nahiya kami, Clara. Ang pamilya namin, naloko. Ayaw na naming ipagsabi pa na tahimik si Clara. Ang galit para kay Mateo ay mas lalo pang tumindi. Hindi lang pala ang pamilya niya ang biktima. May iba pa. At sino pa ang nakakaalam kung ilan pa sila? May natatandaan ka pa bang ibang detalye? Tanong ni Clara. Kahit ano, Riz. Kahit gaano kaliit. Isang paboritong lugar? Isang paboritong pagkain? Isang partikular na salita na lagi niyang ginagamit? Nag-isip si Marisa ng malalim. Wala. Masyado siyang perpekto. Masyadong maingat. Pero mayroon pala. Ang sulat kamay niya. Napakaganda. Parang luma? Parang calligraphy. Sulat kamay. Pag-uwi ni Clara sa kanyang kondo, agad siyang nagtungo sa kanyang study. Sa isang malaking whiteboard, isinulat niya ang lahat ng impormasyon. Sa isang column, kaso ni Marisa. Sa kabilang column, kaso ni Ate Ara. Biktima, anak ng mayamang pamilya. Paraan, manliligaw na parang prinsipe. Pain, pangako ng isang malaking proyekto. Resulta, pagnanakaw ng tiwala at pera. Ang mga pagkakatulad ay hindi maikakaila, pero wala siyang pruweba. Isang malaking pader ang nakaharang sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinubukang hanapin sa internet ang kahit anong impormasyon tungkol kay Angelo Cruz. Naghanap siya sa Facebook, Instagram, Google. Nag-search siya ng mga balita tungkol sa mga kaso ng estafa. Pero wala. Tulad ng sabi ni Marisa, para siyang isang multo. Malinis ang trabaho niya. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Nararamdaman ang pagod at frustrasyon. Hindi ito sapat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan muli si Marisa. Riz. Pero may hihilingin pa sana ako. Mayroon ka pa bang anumang itinago mula sa kanya? Mga sulat? Mga regalo? Kahit ano? Clara, bakit ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Basta't magtiwala ka sa akin. Please, Riz. Importante ito. Nag-aalangan man? Pumayag si Marisa. Sige, mayroon akong isang kahon sa bodega. Mga basura. Pero kung makakatulong, ipapadala ko sa iyo bukas. Kinabukasan, dumating ang isang maliit na kahon sa opisina ni Clara. Dinala niya ito sa kanyang pribadong silid at binuksan. Ang laman nito ay mga labi ng isang pekeng pag-ibig. Mga tuyong bulaklak, mga tiket ng sine, isang maliit na teddy bear. Naramdaman ni Clara ang lungkot para sa kanyang kaibigan. At sa ilalim ng lahat, may ilang mga nakatuping papel, mga sulat, mga card. Kinuha niya ang isa. Isang simpleng birthday card. Binuksan niya ito. Sa loob, nakasulat, para sa pinakamamahal kong Marisa, happy birthday. Sana ay matupad ang lahat ng iyong pangarap. Nagmamahal, Angelo.
Tinitigan ni Clara ang mga salita. Ngunit hindi ang mensahe ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang paraan ng pagkakasulat. Ang eleganteng pagkurbada ng letrang A. Ang kakaibang pag-ikot sa dulo ng letrang napakaganda. Napakapamilyar. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Saan? Saan niya nakita ang sulat kamay na ito? Napaisip siya. Ang mga dokumento sa opisina ni Dad? Hindi. Ang mga kontrata? Nakaprint lahat iyon. Tapos, bigla niyang naalala. Ang kasal. Ang bundok ng mga regalo. Ang bawat regalo ay may kasamang card. At isa sa mga card na iyon. Ang card na kalakip ng regalo nila ni Mateo para sa isa't isa. Mabilis siyang tumayo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang lahat sa kanyang lamesa at halos takbuhin ang pasilyo palabas ng kanyang opisina. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang hanapin ang card na iyon. Dahil kung tama ang hinala niya, hindi lang pagkakatulad ang nag-uugnay sa multo ng nakaraan at sa halimaw ng kasalukuyan. Sila ay iisang tao. Ang biyahe ni Clara pauwi sa kanyang kondo ay parang isang karera laban sa oras. Ang bawat pagpreno ng sasakyan sa harap niya, ang bawat segundong paghinto sa traffic light, ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Dumadagundong ang kanyang puso, isang halo ng takot at pag-asa. Takot na baka mali siya. Pag-asa na sana, sa wakas, ay mayroon na siyang patunay. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang unit, hindi na niya inabala pang maghubad ng sapatos. Itinapon niya ang kanyang bag sa sofa at dumiretso sa kanyang kwarto kung saan nakatago ang lahat ng alaala ng kasal ni Ara. Binuksan niya ang isang kahon na may etiketang wedding souvenirs. Naghalongkat siya, nagkalkal sa mga tuyong bulaklak, mga ribbon at mga litrato. Nasaan na iyon? Nasaan na ang card na iyon? At sa ilalim ng lahat, nakita niya isang maliit na sobre. Sa labas, nakasulat, "Para sa aking nag-iisang Amara." Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Kinuha rin niya ang birthday card na galing sa kahon ni Marisa. Naglakad siya papunta sa kanyang lamesa at inilawan ang desk lamp. Huminga siya ng malalim. Inilatag niya ang dalawang card. Magkatabi. Ang isa, para kay Marisa. 5 taon na ang nakalipas. Ang isa, para kay Ara. Wala pang 1 buwan ang nakalipas. Ang isa, pirmado ng isang anghelo. Ang isa, pirmado ng isang Mateo. Pero, ang sulat kamay. Diyos ko! Ang sulat kamay ay iisa. Ang eleganteng pagkurbada ng letrang A. Ang kakaibang pag-ikot sa dulo ng letrang Geg. Ang paraan ng pagkakasulat ng salitang nagmamahal. Bawat guhit, bawat kurba, bawat espasyo, magkapareho. Hindi lang ito magkahawig. Ito ay gawa ng iisang kamay. Napasinghap si Clara. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa 2 piraso ng papel na nagpapatunay sa kanyang pinakamasamang hinala. Ang lalaking sumira sa buhay ng kanyang kaibigan at ang lalaking pinakasalan ng kanyang kapatid ay iisang tao. Pero hindi ito sapat. Ang sulat kamay ay maaaring pagtalunan. Kailangan niya ng mukha. Kinuha niya ang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ni Marisa. "Clara? Napatawag ka ulit?" Sagot ni Marisa. Halatang nag-aalala na. "Riz?" "Si Angelo," sabi ni Clara. Pilit pinapakalma ang kanyang boses. "May litrato ka ba niya?" "Kahit ano. Kahit malabo." Natahimik si Marisa sa kabilang linya. "Clara, ano ba talaga to? Pinapakaba mo na ako. Please, Riz. Magtiwala ka sa akin. Kailangan ko lang, kahit group picture, kahit anino lang niya, isang buntong hininga." "Sige. Teka,
Hahanapin ko sa mga lumang files ko sa computer. Meron yata. Sa isang group picture. Pero malayo, malabo. I-email mo sa akin. Ngayon na. Please. Ilang minuto ang lumipas na parang isang eternidad. Nakatitig lang si Clara sa screen ng kanyang laptop. Hinihintay ang notifikasyon. Bawat tunog ng kanyang paligid ay nagpapabigla sa kanya. Ping. Dumating na. Agad niyang binuksan ang email. May isang attachment. Isang .jpeg file. Pinindot niya ito. Dahan-dahang nag-load ang imahe sa screen. Isang lumang litrato. Halatang kuha sa isang cellphone 5 taon na ang nakalipas. Magulo. Maraming tao. Tumatawa sa isang party. Tiningnan niya ang bawat mukha. Hinahanap ang pamilyar na itsura. At sa isang sulok, nakita niya, nakatalikod ng bahagya, may kausap na ibang lalaki. Mas bata ng ilang taon, medyo iba ang gupit. Pero walang duda, ang tindig, ang paraan ng paghawak sa baso, ang mapagmataas na pag-angat ng kanyang ulo, at ang ngiti. Ang ngiti na iyon habang nakikipag-usap. Ang ngiting nakita niyang ibinibigay nito sa kapatid niya araw-araw. Si Mateo, ni-zoom in niya ang litrato. Kahit malabo, kahit hindi perpekto ang kalidad, sigurado siya. Siya iyon. Sa email, may pahabol na mensahe si Marisa. Ayan. Yan si Angelo, yung nakaitim na polo. Kausap si Paulo, nakasulat sa likod ng original na litrato. Ano ba kasing meron, Clara? Angelo, Mateo. Ang pangalan sa dilim ay nabigyan na ng mukha. Isang alon ng purong galit ang bumalot sa buong pagkatao ni Clara. Isang galit na mas matindi pa kaysa noong una niyang nalaman ang panloloko nito sa kanyang ate. Dahil ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mga sinirang buhay. Ito ay para kay Marisa, para sa pamilya nito. At para sa lahat ng iba pang posibleng biktima ng demonyong ito. Agad niyang ipinrint ang litrato. Kinuha niya ang 2 card. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang paghihiganti. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito papunta sa opisina ng kanyang ama. Hindi niya pinansin ang mga tawag sa kanyang cellphone. Wala siyang pakialam kung may meeting man ang kanyang ama. Kailangan nitong malaman. Ngayon din, tulad ng isang bagyo, pumasok siya sa gusali ng Reyes Corporation. Hindi niya pinansin ang pagbati ng gardiya o ang pagtawag ng sekretarya ng kanyang ama. Binuksan niya ng malakas ang pinto ng opisina ni Don Ricardo. May kausap itong mga board member. Lahat sila ay napatingin sa kanya, gulat. Clara, anong? Hindi na niya pinatapos ang kanyang ama. Lumakad siya ng diretso sa lamesa nito at ibinagsak ang litrato sa ibabaw ng mga dokumento. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Dad, sabi niya, tinitingnan ang kanyang ama sa mata. Hindi lang siya manloloko. Itinuro niya ang mukha sa litrato. Halimaw siya. Samantala, sa bahay nila, nagbabasa ng libro si Ara sa kanilang sala. Pinipilit niyang isawsaw ang sarili sa ibang mundo para makalimutan ang sarili niyang magulong realidad. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito. Sa screen lumitaw ang pangalan, Mateo. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Inihahanda ang kanyang boses para maging malambing. Hello? Mahal, sabi ni Mateo sa kabilang linya. Ang boses ay masaya at malambing. May sorpresa ako para sa'yo. Magkita tayo sa paborito nating restaurant. Isang sorpresa mula sa lalaking ito. Ang salitang sorpresa ay hindi na nakakatuwa. Ito ay isang banta. Isang hindi maipaliwanag na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Malamig at mabagal. Sige, sagot niya. Pilit pinapasigla ang boses. Anong oras? Bago pa man makapaghanda si Ara, para sa sorpresa ni Mateo, muling tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito,
Si Clara ang tumatawag. Ate, nasaan ka? Tanong ni Clara. Ang boses ay apurado at may halong galit. Nasa bahay. Bakit? May problema ba? Sagot ni Ara. Naramdaman agad ang tensyon sa boses ng kapatid. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Clara. Ate, makinig kang mabuti. Huwag kang magpahalata. Huwag kang gagawa ng kahit anong kakaiba. Pero kailangan mong malaman. Ang asawa mo, si Mateo. Huminto ito sandali, parang naghahanap ng tamang salita. May nalaman ako. Tungkol sa nakaraan niya, hindi lang tayo ang niloko niya, ate. Marami na sila. Isang malamig na kamay ang parang humigpit sa puso ni Ara. Anong ibig mong sabihin? Naaalala mo ba ang kaibigan kong si Marisa? Ang ikinuwento ko sa iyo noon na naloko ng isang lalaking nagpakilalang Angelo, si Mateo at si Angelo. Iisa lang sila. Napatayo si Ara. Nabitawan ang librong binabasa. Ang mga salita ni Clara ay parang isang malakas na sampal. Kung kanina ay galit at pandidiri lang ang nararamdaman niya, ngayon ay may bagong emosyon na humalo takot. Isang malalim na takot. Ang lalaking kasama niya sa iisang bubong ay hindi lang isang manloloko. Isa siyang propesyonal. Isang mandaragit na matagal nang ginagawa ang kanyang paninila. Ate, nariyan ka pa ba? Oo, sagot ni Ara. Ang boses ay halos pabulong na. May date kami ngayon. May sorpresa daw siya para sa akin. Huwag kang pumunta, mabilis na sabi ni Clara. Delikado, ate. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi, sabi ni Ara. Biglang bumalik ang katatagan sa kanyang boses. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Pupunta ako. Kailangan kong pumunta. Kailangan kong magpatuloy sa plano. Pero ngayon, mas mag-iingat ako. Ate, Clara, okay lang ako. Ngayong alam ko na ito, mas lalo akong magiging maingat. I-text mo sa akin ang lahat ng detalye. Kailangan kong malaman ang lahat bago ako makipagkita sa kanya. Siga, mag-iingat ka, ate. Please. Pagkatapos ng tawag, umupo si Ara sa gilid ng kanyang kama. Ang puso niya ay kumakarera. Isang halimaw. Iyon ang sinabi ni Clara. At mamayang gabi, makikipag-date siya sa halimaw na iyon. Naligo siya at nag-ayos. Pinili niya ang isang simpleng pulang bestida, isang kulay na sumisimbolo sa pag-ibig. Pero para sa kanya ngayong gabi, ito ang kulay ng panganib at digmaan. Habang naglalagay ng lipstick, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Kailangan niyang maging perpekto. Isang maling galaw, isang maling tingin. Pagdating niya sa restaurant, naabutan niya si Mateo na naghihintay na sa kanilang paboritong lamesa sa may bintana. Tumayo ito at ngumiti nang makita siya. You look stunning, mahal, sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. Umupo siya. Ramdam ang lamig ng labi nito sa kanyang balat. Ang buong hapunan ay isang pagsubok sa kanyang kakayahang umarte. Tumawa siya sa mga biro nito. Nakipagkwentuhan siya tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang isip ay tumatakbo. Tinitingnan niya ang bawat galaw nito, pinapakinggan ang bawat salita, hinahanap ang anumang bakas ni Angelo. May sorpresa nga pala ako sa'yo, sabi ni Mateo, pagkatapos nilang kumain ng dessert. May kinuha itong isang maliit at eleganteng kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at inilabas sa harap ni Ara. Sa loob isang kumikinang na diamond necklace. Napakaganda, napakamahal. At alam ni Ara kung saan galing ang perang ipinambili nito mula sa unang tikim niya sa kaban ng bayan ng mga Reyes. Para sa unang buwan natin bilang mag-asawa, sabi ni Mateo. Ang mga mata ay nagniningning. Pinilit ni Ara ngumiti. Mateo, ang ganda. Pero hindi mo naman kailangang gawin to. Gusto ko, sagot nito.
Wala nang mas importante sa akin kaysa sayo. Hayaan mong isuot ko sayo. Tumayo ito at lumapit sa likod niya. Habang isinusuot nito ang kwintas, naramdaman ni Ara ang hininga nito sa kanyang batok. Napapikit siya, pinipigilan ang panginginig. Nang maramdaman niya ang lamig ng kwintas sa kanyang balat, tiningnan niya ito. Doon, sa gitna ng hapunan, nagpasya siyang subukan ang isang mapanganib na laro. Isang laro ng apoy. Humarap siya kay Mateo. Hinahaplos ang kwintas. Tumingin siya sa mga mata nito, pilit nagpapakita ng inosenteng kuryosidad. Alam mo, mahal, sabi niya, dahan-dahan, narinig mo na ba ang pangalang Angelo? Isang saglit, isang napakaikling saglit, pero nakita ito ni Ara. Ang pagtigil, ang bahagyang paninigas ng kanyang panga, ang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa pagmamahal patungo sa isang malamig, kalkuladong pag-iisip, isang kislap ng alarma na agad ding nawala. Pagkatapos, tumawa si Mateo. Isang natural na tawa kung hindi mo lang alam ang iyong hinahanap. Angelo? Pagulit nito. O naman, pinsan ko, Angelo del Fuego. Bakit mo natanong, mahal? Pinsan. Napakabilis mag-isip. Napakagaling magsinungaling. Ngumiti si Ara. Wala lang. May nabasa lang akong libro. Angelo ang pangalan ng bida. Naalala ko lang. Tumawa ulit si Mateo at hinawakan ang kanyang kamay. Ikaw talaga. Kung ano-ano ang naiisip mo. Ang mahalaga, gusto mo ba ang regalo ko? Oo naman. Sagot ni Ara. Sobra. Ang pag-uusap ay nagpatuloy, bumalik sa mga normal na paksa. Ngunit para kay Ara, ang lahat ay nagbago na. Nakita na niya ang siwang sa perpektong maskara ni Mateo. At alam niyang nakita rin ni Mateo na may nakita siya. Habang pauwi sila, tahimik lang si Ara sa kotse. Hinahaplos ang kwintas sa kanyang leeg. Ang bigat nito ay parang bigat ng katotohanan. Pagdating nila sa bahay, agad siyang nagpaalam na matutulog na dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pero hindi siya natulog. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop at sinearch ang email na ipinadala ni Clara kanina. Nandoon ang lahat ng detalye na ikinuwento ni Marisa, kasama na ang mga deskripsyon ng mga alahas na ninakaw sa kanya. Binasa niya ang isang linya at ang paborito kong kwintas na bigay ni Lola. Isang heart-shaped diamond, nakasabit sa isang puting gintong kadena, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang pendant ng kwintas na suot niya. Isang pusong gawa sa diamante. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ng pangingilabot. Ang kwintas na ito. Ang regalo para sa kanya ay ang ninakaw na alahas mula sa kaibigan ng kanyang kapatid. Ang lalaking ito ay hindi lang isang manloloko. Isa siyang magnanakaw. Isa siyang demonyo na nireregalo ang mga tropeyo ng kanyang mga nakaraang krimen. Tumingin siya sa pinto ng kanilang kwarto. Sa likod ng pintong iyon, natutulog ang halimaw. At siya, nakahiga sa iisang kama kasama ito. Ang laro ay naging mas delikado. Ang apoy ay mas lumalaki. At alam ni Ara na kailangan nilang bilisan bago siya mismo ang masunog. Ang tawa ni Mateo sa tanong ni Ara tungkol kay Angelo ay maaaring naging natural sa pandinig, ngunit sa loob niya, isang malamig na alarma ang tumunog. Isang linggo ang lumipas mula sa gabing iyon sa restaurant. Sa panlabas, ang lahat ay normal. Patuloy ang kanyang pagganap bilang mapagmahal na asawa at dedikadong project head ng The Azure Towers. Pero sa loob, ang kampante niyang mundo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Saan narinig ni Ara ang pangalang iyon? Nagkataon lang ba talaga? Isang karakter sa libro? O may mas malalim na dahilan? Ang posibilidad na may nakaalam sa kanyang nakaraan ay isang bagay na hindi niya pinaghandaan. Lalo pang tumindi ang kanyang kaba nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang pinakakinatatakutang pinagkakautangan.
isang lalaking kilala lamang sa pangalang Boss Rico. Del Fuego, sabi ng magaspang na boses sa kabilang linya. Ang ganda ng kasal mo ah. Nakita ko sa dyaryo. Mukhang masarap ang buhay. Naramdaman ni Mateo ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Boss Rico, napatawag ka. Oo. Dahil yung unang bayad na pinadala mo, pampatawa lang ba yun? Barya. Kulang pa sa interes. Akala mo ba nakalimutan ko na kung gaano kalaki ang utang mo sa akin? Hindi, boss. Siyempre hindi. Mabilis na sagot ni Mateo. Pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang boses habang nakatingin sa paligid ng kanyang glass office. Para bang may nakikinig. Nagsisimula pa lang ang proyekto. Kailangan kong maging maingat. Wala akong pakialam sa pag-iingat mo, sigaw ni Boss Rico. Alam mo, naisip ko, baka kailangan mo ng kaunting inspirasyon. Kamusta na nga pala ang nanay mo sa probinsya? Si Aling Teresita, di ba? Baka gusto kong magpadala ng mga bulaklak o baka gusto ko siyang dalawin. Nanigas si Mateo. Ang banta ay malinaw. Ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang kanyang ina. Huwag, sabi ni Mateo. Ang boses ay naging isang pakiusap. Huwag ninyo siyang idadamay dito. Please, isang tawa ang narinig niya. Kung ayaw mong madamay siya, bayaran mo ako. Bibigyan kita ng 1 buwan. 1 buwan, Del Fuego. Gusto kong makuha ang lahat ng pera ko, kasama ang interes. Kung hindi, babatiin ko ng personal si Aling Teresita. Click. Ibinaba na ang tawag. Nakatayo lang si Mateo sa gitna ng kanyang opisina. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Pawis na malamig ang tumulo sa kanyang noo. 1 buwan. Imposible. Ang halagang iyon ay napakalaki para makuha sa maliliit na special pricing lang. Kailangan niya ng isang malaking transaksyon. Isang bagsakan. Ang orihinal niyang plano ay dahan-dahanin ang pagnanakaw sa loob ng 1 taon, sapat para makapag-ipon at makatakas ng hindi masyadong halata. Pero ngayon, wala na siyang oras. Ang tanong ni Ara at ang banta ni Boss Rico ay nagtulak sa kanya sa isang sulok. Kailangan na niyang bilisan ang laro. Kailangan na niyang gawin ang huling galaw. Buong gabi siyang nagtrabaho hanggang madaling araw. Ang kanyang mukha ay sinisikatan lamang ng liwanag mula sa monitor ng computer. Ang kanyang utak ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Hinahanap niya ang pinakamalaking kontrata sa proyekto, ang kontrata para sa structural steel supply. Ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Gumawa siya ng isang peking kumpanya. Isang shell corporation na nakapangalan sa isang taong hindi umiiral. Gumawa siya ng mga peking dokumento, mga peking permit, mga peking bank account. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa loob ng maraming taon ng panloloko para gawing perpekto ang lahat. Pagkatapos, ginaya niya ang pirma ni Don Ricardo sa isang malaking purchase order. Isang pirma na ilang buwan niyang pinag-aralan at pinraktis. Perpekto. Walang makakapagsabi na peke ito. Ang plano, aprubahan ang purchase order, i-release ang bayad sa peking kumpanya, at mula doon, ilipat ang pera sa isang offshore account na matagal na niyang inihanda. Pagkatapos makuha ang pera, aalis siya. Magpapaalam siya kay Ara na may business trip siya sa Singapore at hindi na babalik. Habang ginagawa niya ang mga huling pag-aayos sa mga dokumento, napatingin siya sa isang litrato sa kanyang lamesa. Isang litrato nila ni Ara noong araw ng kanilang kasal. Isang bahid ng konsensya ang dumaan sa kanyang isipan. Isang maliit, halos hindi maramdamang kirot. Si Ara. Sa lahat ng kanyang mga naging biktima, si Ara ang pinakamabait, ang pinakatotoo. Wala itong ginawa kundi mahalin siya. Umiling siya. Pilit iwinawaksi ang isipan. Hindi ito oras para maging malambot. Ito ay laban para sa kanyang kaligtasan. Ito ay para sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang personal na laptop,
at nag-book ng isang one-way na ticket papuntang Cayman Islands sa ilalim ng pangalang Angelo Cruz. Sa wakas, handa na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa enter key na magpapadala ng fund transfer request sa accounting department ng Reyes Corporation. Ito na iyon. Ang pagpindot sa button na ito, ang magtatapos sa lahat, ang magpapalaya sa kanya. Pinindot niya ito. Click. Sa screen, lumitaw ang isang mensahe. Transaction being processed. Awaiting final approval. Ngumiti si Mateo. Sa loob ng 24 na oras, ang pera ay mapupunta sa kanya. Malaya na siya. Sumandal siya sa kanyang upuan. Nararamdaman ang pagod. Ngunit kasabay nito ay ang matamis na lasa ng nalalapit na tagumpay. Ngunit ang kanyang ngiti ay biglang nawala ng isang bagong email ang pumasok sa kanyang inbox. Mula ito sa bangko. Ang subject line, nakasulat sa malalaking pulang letra, ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Security alert. Your account has been frozen. Ang mga salitang account has been frozen ay kumikislap sa screen, isang pulang babala na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ni Mateo. Ngunit hindi niya ito maintindihan. Imposible! Sinubukan niyang i-refresh ang page. Ganoon pa rin. Sinubukan niyang mag-login sa kanyang mobile banking app. Access denied. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura. Mas masahol pa sa takot na naramdaman niya sa banta ni Boss Rico. Ito ay iba. Ito ay sistematiko. Mabilis niyang idinayal ang numero ng kanyang personal banker. Sir Mateo, napatawag po kayo, sabi ng boses sa kabilang linya. Anong nangyayari sa account ko? Bakit hindi ko ma-access? Bakit naka-freeze? Tanong niya. Pilit pinapanatili ang awtoridad sa kanyang boses. Ngunit ang panginginig ay hindi maitago. Isang sandaling katahimikan. Teka lang po, sir. I-check ko po. Sir. Mayroon po kasing red flag sa isang malaking transaction request na pumasok as per protocol at sa utos na rin po ng main account holder. Anong main account holder? Ni Sir Ricardo Reyes. Pansamantala po naming sinuspinde ang lahat ng outgoing transactions mula sa account na iyan pending a full verification. Standard procedure lang po, sir. Don Ricardo. Ang pangalan ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Hindi ito aksidente. Hindi ito protocol. Ito ay isang bitag. Alam nila? Paano? Kailan pa? Ang tanong ni Ara tungkol kay Angelo. Ang pag-iwas nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ang lahat ng maliliit na bagay na binaliwala niya ay biglang nagkaroon ng katuturan, isang malaking, komplikadong, at perpektong bitag. At siya, ang matalinong si Mateo del Fuego, ay pumasok dito nang walang kaalam-alam. Ang proyekto, ang tiwala, ang kasal, lahat ay parte ng isang malaking teatro. Isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawang puno ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa. Niloko niya ang isang pamilya ng mga propesyonal na manloloko. Sir, nariyan pa po ba kayo? Ibinaba niya ang tawag. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na, sa mansyon ng mga Reyes, ang tensyon ay masasalat sa hangin. Nakatipon sina Don Ricardo, Clara at Ara sa study. Nakatingin sa isang malaking monitor kung saan nakadisplay ang parehong email na natanggap ni Mateo. Nakuha niya ang pain, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sinubukan niyang ilabas ang lahat ng pondo. Si Don Ricardo ay nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mga daliri ay magkakaugnay sa ibabaw ng kanyang lamesa. Kalmado siya. Ang kalamigan ng isang general na nanalo na sa digmaan bago pa man ito magsimula. Si Ara naman ay nakatayo sa tabi ng bintana. Nakatingin sa dilim sa labas.
Ngunit wala siyang nakikita. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngayon na ang oras. Ang planong binuo nila mula sa kanyang durog na puso ay malapit nang matapos. Ngunit wala siyang maramdamang saya. Wala siyang maramdamang tagumpay. Ang nararamdaman niya ay isang nakakabinging kahungkagan. Sa loob ng halos isang buwan, gumanap siya bilang isang mapagmahal na asawa. Ngumiti siya kahit gusto niyang umiyak. Niyakap niya ang lalaking gusto niyang saktan. Humiga siya sa iisang kama, kasama ang halimaw na sumira sa kanyang mga pangarap. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Ang bawat pag-arte ay kumukuha ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. Ngayon, malapit na ang katapusan. Ang hustisya ay malapit ng makamit. Ngunit ano ang matitira sa kanya pagkatapos nito? Naramdaman niya ang kamay ni Clara sa kanyang balikat. Ate, ayos ka lang? Umiling si Ara. Hindi tumitingin sa kapatid. Hindi ko alam. Matatapos na rin to. Sabi ni Clara. Mas malumanay ngayon. Alam ko. Sagot ni Ara. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ang mga mata nito ay walang kislap. Ang ngiti nito ay matagal nang nawala. Sino na siya ngayon? Hindi na siya ang inosenteng nobya. Hindi pa rin siya ang asawang mapagmahal. Isa siyang estranghero sa kanyang sariling katawan. Ang plano ay naging matagumpay. Oo, pero sa proseso, parang nawala niya ang lahat. Ang kanyang tiwala sa pag-ibig, ang kanyang pananaw sa kabutihan ng tao. At higit sa lahat, nawala niya ang kanyang sarili. Ang dating Amara ay wala na. At hindi niya alam kung paano siya bubuuin muli. Tatawagan ko na ang security, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nagpabalik sa kanila sa kasalukuyan. Kinuha niya ang telepono. Huwag ninyo siyang paalisin sa bahay na ito, utos niya. Siguraduhin ninyong pagdating niya, diretso siya rito sa study. Walang tanong. Ang biyahe ni Mateo pauwi ay isang malabong panaginip. Pinaharurot niya ang kotse, hindi alintana ang mga busina at ang panganib. Ang tanging laman ng kanyang isip ay si Ara. Kailangan niyang makausap si Ara. Baka mapatawad pa siya nito. Baka matulungan pa siya nitong makatakas. Mahal siya ni Ara, di ba? Gagamitin niya ang pagmamahal na iyon sa huling pagkakataon. Nang pumasok siya sa gate ng kanilang bahay, napansin niya ang dalawang bagong security guard sa may pinto. Hindi niya sila kilala. Isang masamang pangitain. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay. Ara! Nasaan ka? Walang sumasagot. Tinungo niya ang kanilang kwarto. Ang puso niya ay kumakabog na parang isang tambol. Bawat hakbang ay parang isang hakbang patungo sa kanyang bitayan. Pagbukas niya ng pinto ng master's bedroom, wala si Ara. Ngunit may nakita siyang bukas na pinto, ang pinto papunta sa study ni Don Ricardo. Nakaraniwang laging nakasara. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga boses. Pagtayo niya sa harap ng pinto, nakita niya sila. Nakaupo sa gitna si Don Ricardo, parang isang hari sa kanyang trono. Sa isang tabi, si Clara, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. At sa kabilang tabi, nakatayo, nakatalikod sa kanya, si Ara. Lahat sila ay naghihintay para sa kanya. At sa ibabaw ng coffee table sa gitna nilang lahat, nakalatag ang isang makapal na folder. Isang folder na alam niyang naglalaman ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Wala ng takas, wala ng laro. Ang kortina ay bumagsak na. Ito na ang paghuhukom. Ang katahimikan sa loob ng study ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Mateo ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang utak niya, na dati napakabilis mag-isip ng mga kasinungalingan, ay ngayon blanko. Wala nang masabi. Wala nang maitatago. Ang unang bumasag sa katahimikan ay si Don Ricardo. Dahan-dahan,
na parang isang hukom na naglalabas ng hatol. Kinuha niya ang folder sa ibabaw ng lamesa. "Maupo ka, Mateo." Sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang yelo. Hindi ito isang paanyaya, kundi isang utos. Nanginginig ang mga tuhod ni Mateo habang naglalakad siya papunta sa silyang nasa tapat ng Don. Umupo siya. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa folder na iyon. Binuksan ni Don Ricardo ang folder. Ang bawat paglipat ng pahina ay parang isang tunog ng pagbagsak ng martilyo. Unang pahina, sabi ng Don, hindi tumitingin sa kanya, ang kopya ng mga bank statement mo. Ipinapakita rito ang bawat sentimong pumasok mula sa mga supplier na may espesyal na presyo. Ang galing mo palang makipagnegosasyon. Inilipat niya ang pahina. Pangalawang pahina, ang transcript ng bawat tawag sa telepono na ginawa mo sa loob ng iyong opisina. Kasama na rito ang tawag mo kay Ramon at ang tawag mo kay Boss Rico. Mukhang malaki ang utang mo sa kanya at mukhang idinadamay mo pa ang nanay mo. Napayuko si Mateo. Ang bawat salita ay isang dagok. Pangatlong pahina. Pagpapatuloy ni Clara, ang kanyang boses ay matalas at puno ng pagkamuhi. Kumuha siya ng isang litrato mula sa folder at inihagis ito sa lamesa sa harap ni Mateo. Gumulong ito at huminto mismo sa kanyang harapan. Ang litrato mula sa party. Ang mukha niya, 5 taon na ang nakalipas. Yan si Angelo Cruz, hindi ba? Sabi ni Clara. O dapat ko bang sabihin, iyan ka? Ang lalaking sumira sa pamilya ng kaibigan ko. Ang lalaking nagnakaw ng kwintas na walang hiyamong iniregalo sa kapatid ko. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Ara na nananatiling nakatalikod, nakatingin sa bintana. Ara, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Isang desperadong pakiusap. Mahal, pakinggan mo ako. Dahan-dahang humarap si Ara. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal at pagsamba para sa kanya, ay ngayon malamig at walang laman. Parang nakatingin siya sa isang estranghero. Narinig ko na ang lahat, Mateo, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay patag, bawat salita ay maingat na binibigkas. Narinig ko noong gabing iyon. 1 linggo bago ang kasal, narinig ko ang pag-uusap ninyo ng pinagkakautangan mo. Narinig kong sinabi mo na, laro lang ang lahat ng ito. Gumuho ang mundo ni Mateo. Hindi sa sandaling ito. Noon pa pala. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Pagpapatuloy ni Ara. Lumalakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang malaman na niloloko mo lang ako o ang mapanood kang gawin iyon araw-araw sa loob ng 1 buwan. Ang marinig kang sabihing, I love you, habang alam kong kasinungalingan ang lahat. Ang maramdaman ang mga yakap at halik mo habang ang gusto ko lang gawin ay isuka ang lahat ng nararamdaman ko. Tumigil siya sa mismong harapan niya. Tiningnan mo ako sa mata, sa harap ng altar, at nangako ka. Isang perpektong pagganap. Ara, patawarin mo ako, sabi ni Mateo. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-arte. Ito na ang totoong desperasyon. May dahilan ako. Ang nanay ko, may sakit siya. Kailangan niya ng pera para sa gamot, para sa operasyon. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ang nanay mo? Biglang sabat ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Gagamitin mo pa ang sarili mong ina para pagtakpan ang kasakiman mo? Ang pera para sa gamot ay maliit na bahagi lang ng ninakaw mo. Ang natitira, para saan? Sa mga mamahaling kotse? Sa pagsusugal? Sa pagbabayad sa mga taong katulad mo rin? Hindi totoo yan! Sigaw ni Mateo. Totoong lahat yon. Sigaw pabalik ni Don Ricardo.
Ang kanyang kamao ay muling dumagundong sa lamesa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang purong galit sa mga mata ng Don. Sinira mo ang tiwala ng pamilya ko. Pinakasalan mo ang anak ko na may purong intensyong nakawin ang lahat ng pinaghirapan namin at may lakas ka pa ng loob na humingi ng tawad? Wala nang natira kay Mateo. Wala nang maidadahilan. Wala nang kasinungalingang mabubuo. Sa harap ng tatlong taong ito, siya ay hubad. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Bigla siyang bumagsak mula sa kanyang kinauupuan. Lumuhod siya sa sahig, sa paanan ni Ara. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida nito. Patawad, sabi niya, habang humahagulgol na parang isang bata. Ara, patawad. Alam kong hindi sapat, pero nagsisisi ako. Patawarin mo ako. Please, tumingin si Ara pababa sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya. Walang awa, walang galit. Wala na. Isang malaking kahungkagan na lang. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito mula sa kanyang damit. Tapos na tayo, Mateo, sabi niya. Tumayo si Don Ricardo at kumuha ng isa pang set ng mga dokumento mula sa isang drawer kasama ang isang panulat. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Mateo. Tumayo ka, utos niya. Nanginginig na tumayo si Mateo. Pirmahan mo ito, sabing Don. Isang kasunduan, isang legal na dokumento na nagsasabing isasauli mo ang bawat sentimong ninakaw mo. Isang kasunduan na nagsasabing ipapawalang bisa natin ang kasal at hindi ka na kailanman lalapit sa pamilya ko. Pirmahan mo at mawawala ka sa buhay namin magpakailanman. Tumingin si Mateo sa dokumento tapos kay Don Ricardo. At kung hindi, ngumiti si Don Ricardo. Isang ngiting nakakakilabot. Kung hindi, isang tawag lang sa pulis, kay Boss Rico, at sa lahat ng media outlets sa Pilipinas, at mabubulok ka sa kulungan. Habang buhay, kinuha ni Mateo ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Ara. Naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong awa, pero wala. Ang mga mata ni Ara ay nakatingin na sa malayo, na parang wala na siya sa silid na iyon. Napayuko si Mateo. At sa ilalim ng bigat ng kanyang pagkatalo, pinirmahan niya ang kanyang hatol, walang engrandeng pag-alis, walang sigawan, walang huling salita. Pagkatapos pirmahan ni Mateo ang mga dokumento, isang security guard ang pumasok at sinamahan siya palabas ng bahay. Siya ay umalis, nadala lamang ang mga damit sa kanyang katawan, isang multo na naglaho sa gitna ng gabi. Kinabukasan, ang bahay ay nakakabinging tahimik. Sinimulan ni Ara ang paglilinis. Hindi ito utos ng kahit sino. Ito ay isang pangangailangan, isang ritual. Isa-isa niyang inilagay ang lahat ng damit ni Mateo sa isang malaking kahon. Ang mga mamahaling polo, ang mga sapatos na kumikinang, ang mga pabangong dati paborito niya. Inalis niya ang lahat ng litrato nila na nakasabit sa dingding. Itinago niya ang lahat ng regalong ibinigay nito. Bawat bagay na hinahawakan niya ay parang isang piraso ng kasinungalingan. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal. Para siyang isang robot na sumusunod sa isang programa. Nang matapos niyang ilagay ang lahat sa mga kahon, tinawag niya ang driver ng pamilya. Pakidala po ito lahat sa isang charity. Kahit saan, sabi niya. Ayaw na niyang makita ang mga iyon. Ayaw na niyang maalala. Lumipas ang mga araw. Ang kasal ay formal na ipinawalang bisa sa ilalim ng dahilan na irreconcilable differences. Isang prosesong pinadali ng mga abogado ng kanyang ama. Tahimik. Walang eskandalo. Ang pamilya Reyes
ay mahusay sa pag-iingat ng kanilang mga lihim. Si Ara ay nanatili sa bahay. Sa simula, hindi siya lumalabas ng kanyang kwarto. Nakaupo lang siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, pinapanood ang paglipas ng araw. Ang kanyang isip ay blanko, ang kanyang puso ay manhid. Isang hapon, pumasok si Clara sa kanyang kwarto. May dalang 2 tasa ng tsaa. "Ate?" sabi nito, umupo sa tabi niya. "Hindi ka pwedeng maging ganito habang buhay." Hindi sumagot si Ara. "Alam kong masakit." Pagpapatuloy ni Clara. "Pero hindi mo kasalanan ang nangyari." Sa wakas, nagsalita si Ara. Ang boses ay mahina at paos. "Kasalanan ko, Clara. Ako ang nagpapasok sa kanya sa buhay natin. Ako ang naging bulag. Ako ang naging tanga." "Hindi ka tanga, ate. Nagmahal ka lang," sabi ni Clara. "At ginamit niya iyon laban sa'yo. Siya ang may kasalanan, hindi ikaw." Tumingin si Ara sa kapatid. "Paano? Paano ako magtitiwala ulit? Hindi lang sa ibang tao. Paano ako magtitiwala sa sarili kong desisyon?" Hinawakan ni Clara ang kanyang kamay. "Dahan-dahan, ate. Isang araw sa isang pagkakataon. Pero kailangan mong simulan. Hindi mo kailangang kalimutan ang nangyari. Pero kailangan mong tanggapin na tapos na. At kailangan mong patawarin ang sarili mo." Ang salitang patawad ay nag-iwan ng kakaibang lasa. Patawarin ang sarili. Iyon yata ang pinakamahirap na parte. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nagbihis si Ara at lumabas ng bahay. Nagpunta siya sa isang parke. Naglakad-lakad siya ng walang patutunguhan. Pinapanood ang mga batang naglalaro, ang mga magkasintahang magkahawak kamay. Dati, ang mga tanawing ito ay nagpapasaya sa kanya. Ngayon, parang nanonood lang siya ng isang pelikula na hindi niya maintindihan, ngunit habang tinatamaan ng hangin ang kanyang mukha, may naramdaman siyang bahagyang pagbabago. Ang bigat sa kanyang dibdib, kahit hindi nawala, ay parang bahagyang gumaan. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag, nang walang takot na may isang taong nagpapanggap sa kanyang tabi. Malaya na siya. Iyon ang katotohanan. Isang masakit, ngunit totoong kalayaan. Nagpasya siyang ibaling ang kanyang atensyon sa isang bagay na makabuluhan. Ang pamilya nila ay may isang foundation, isang charity na tumutulong sa mga batang nangangailangan ng edukasyon. Dati, paminsan-minsan lang siyang dumadalaw. Ngayon, nagpasya siyang tumulong sa pagpapatakbo nito. Ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa foundation. Naging abala siya sa pag-oorganisa ng mga fundraising event, sa pakikipag-usap sa mga bata, sa pagbisita sa mga komunidad. Sa pagtulong sa iba, dahan-dahan niyang natutulungang hilumin ang kanyang sarili. Nakahanap siya ng bagong layunin, isang layuning hindi nakasentro sa isang pekeng pag-ibig, kundi sa isang totoong pagbabago. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa isang mahabang araw sa foundation, may isang sulat na naghihintay para sa kanya sa ibabaw ng kanyang kama. Walang pangalan ng nagpadala. Ang address lang nila. Nagtataka man. Binuksan niya. Ito. Sa loob, may isang manager's check. Hindi kalakihan ang halaga. Sapat lang siguro para sa ilang buwang gamutan. At sa ilalim nito, may isang maikling sulat. Nakasulat sa isang pamilyar ngunit magulong sulat kamay na para bang isinulat ng nanginginig. Iisang pangungusap lang para sa pagpapagamot ng nanay ko. Salamat sa hindi pagtawag ng pulis. Patawad. Walang pirma. Tinitigan ni Ara ang sulat. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Galit? Awa? Wala. Itinupi niya ang sulat at itinago ito sa isang drawer. Kinuha niya ang tseke. Kinabukasan, idineposito niya ito ng buo sa account ng foundation. Ang pera ay hindi na niya kailangan. Ang patawad, hindi pa niya kayang ibigay.
Pero ang pagpapatuloy, oh, iyon ay kaya niya. At iyon ang kanyang gagawin. Lumipas ang 3 taon. Ang Amara Reyes na minsay naging biktima ng isang malagim na panloloko ay isa na lamang alaala. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng isang maliit na entablado, nagsasalita sa harap ng mga donor at voluntaryo, ay ibang-iba na. Siya na ngayon ang executive director ng Pangarap Foundation. Ang kanyang buhok ay mas maikli, ang kanyang pananamit ay mas simple ngunit elegante. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang dating inosenteng kislap, ngunit napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang kislap ng karunungan, katatagan, at isang tahimik na kumpiyansa. At dahil sa inyong walang sawang suporta, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pasasalamat. Nakapagpaaral tayo ng 500 bata ngayong taon. 500 pangarap na muling nabuhay. Maraming salamat sa inyong lahat. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanyang pagbaba sa entablado. Ngumiti siya, isang totoong ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Ito na ang kanyang buhay. Ito na ang kanyang kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakasandal sa pangako ng isang tao, kundi sa mga totoong ngiti ng mga batang kanyang natutulungan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit siya sa isang maliit na coffee station sa gilid ng venue para kumuha ng isang tasa. Sa kanyang pag-iisip sa mga susunod pang proyekto, hindi niya napansin ang isang lalaking nagmamadaling naglalakad mula sa kabilang direksyon. Sa isang iglap, nagkabanggaan sila. Natapon ang mainit na kape sa puting polo ng lalaki. "Oh my gosh! I'm so sorry," mabilis na sabi ni Ara. Kumuha agad ng tissue para subukang punasan ang malaking mancha. "Naku, okay lang miss. Kasalanan ko rin. Hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko," sabi ng lalaki. Isang ngiti ng pagpaumanhin sa kanyang mukha. Nang mag-angat ng tingin si Ara, nakita niya ang isang lalaking may simpleng itsura. Malinis ang gupit, at may mga matang puno ng sinseridad. Walang bakas ng pagmamataas o pagkukunwari. "Sorry talaga, sir. Hayaan ninyong palitan ko na lang ang polo ninyo," sabi ni Ara, nahihiya. Tumawa ang lalaki, isang tawang magaan at totoo. "Wag na, tubig lang to." "Ay, kape pala. Pero okay lang talaga. Ako nga pala si Liam. Liam Sarmiento. Isa akong arkitekto." Inilahad nito ang kamay. "Amara Reyes," sagot ni Ara. Tinanggap ang kamay nito. Ang hawak nito ay magalang at hindi mapagsamantala. "Amara Reyes? At ng Pangarap Foundation?" tanong ni Liam. Bahagyang nanlaki ang mga mata sa pagkilala. "Wow! Ang galing ng ginagawa ninyo. Isa ako sa mga tagahanga ng inyong trabaho." "Salamat," sabi ni Ara. Bahagyang namula. "Actually, pagpapatuloy ni Liam, kaya ako narito ay dahil isa ang firm namin sa mga nag-donate at gusto ko sanang mag-volunteer. Kung tumatanggap kayo ng arkitektong pwedeng tumulong mag-design ng mga classroom o library ng libre." Ngumiti si Ara. Sa loob ng 3 taon, marami na siyang nakilalang lalaki. Mga mayayamang negosyante na ipinakikilala ng kanyang ama, mga aroganteng politiko sa mga event. Ngunit lahat sila ay may iisang hangarin. Si Liam ay iba. Ang alok nito ay simple, walang kapalit. Nag-usap sila ng matagal sa tabi ng coffee station. Nakalimutan na ang natapong kape. Nalaman ni Ara na si Liam ay simpleng tao, lumaki sa isang simpleng pamilya, at naging matagumpay dahil sa sarili niyang pagsisikap. Ang mga pangarap nito ay hindi tungkol sa yaman, kundi sa pagtatayo ng mga tahanan at paaralan na may puso. Walang mga matatamis na salita, walang mga naglalakihang pangako. Ang kanilang pag-uusap ay natural, madali, at puno ng respeto. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Ara na nakikipag-usap siya sa isang tao, hindi sa isang agenda. Nang magpaalam na sila,
Sinabi ni Liam, "Alam mo, para makabawi ka sa natapon na kape." Ngumiti ito. "Bakit hindi tayo magkape sa labas minsan? Yung hindi matatapon." Sagot ko. Napangiti si Ara. Isang totoong-totoong ngiti mula sa puso. "Sige," sagot niya. "Gusto ko yan." Habang pinapanood niyang maglakad palayo si Liam, tumingin si Ara sa labas ng bintana. Ang araw ay palubog na. Nagiiwan ng gininto ang kulay sa kalangitan. Naalala niya ang dating sarili. Ang babaeng naghahanap ng isang fairy tale. Ang babaeng naniwala sa isang pekeng prinsipe. Ang sakit ay nandoon pa rin. Isang peklat na hindi na kailanman mabubura. Ngunit hindi na ito kumikirot. Ito na lang ay isang paalala. Isang paalala ng kanyang katatagan, ng kanyang pagbangon. Hindi na siya naghahanap ng isang pag-ibig na parang isang bagyo, magulo, mapusok, at nakakasira. Ang hinahanap niya ngayon ay isang pag-ibig na parang isang tahimik na lawa, kalmado, malinaw, at nagbibigay ng kapayapaan. Hindi niya alam kung saan hahantong ang pagkikita nila ni Liam. Pero habang nakatayo siya roon, napapaligiran ng mga pangarap na kanyang tinutulungang buuin. Naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ang simula ng kanyang sariling kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon, paghilom, at paghahanap ng tunay na kapayapaan ni Amara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, minamahal kong tagapakinig. Salamat sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang inyong pakikinig ay ang inspirasyong bumuhay sa bawat salita. Habang isinusulat ko ang kwento ni Ara, ito ay isang paalala sa ating lahat na ang buhay ay hindi laging perpekto at minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin nang lubos ang siyang pinakamatinding makakasakit sa atin. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na sa kabila ng pinakamatinding pagkakanulo, mayroon pa ring lakas na matatagpuan sa ating sarili, na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging enggrande at maingay. Minsan, ito ay dumarating ng tahimik, simple, at payapa. At marahil, ang pinakamahalagang pagpapatawad ay ang pagpapatawad na ibinibigay natin sa ating sarili. Kaya naman, nais kong marinig mula sa inyo. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa paglalakbay ni Ara? I-comment lamang sa ibaba ang inyong mga saloobin. Bawat isa ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Naway baunin ninyo ang inspirasyon na laging may pag-asa at bagong simula. Muli, ako ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kili bawat sandali.